wala nang malinis ang intention niya. Kakakulab mo, magkakaroon ka ng utang na loob. Darating ang panahon, may hihingin sa iyo yung ibang tao, pinagkakautangan mo ng loob o kung ano man yon in return na hindi mo mahindihan. Gusto ko manatiling malaya. Malaya sa lahat ng pinaniniwalaan kong mabuti, tama, maraming galit sa akin. Kung tinatanong nyo kanina ba't wala nag-interview sa akin, galit sila lahat sa akin. Nagalit na kasi. Hindi talaga totoo yung paliwanag ko kanina. Galit sila lahat sa akin. Kasi butas sila sa akin eh. Mag-content kayo. May alam kayo, hindi alam ng iba. May pinaniniwalaan kayo na kontra sa iba. Mag-content tayo lahat. Magpatibayan tayo ng pinaniniwalaan. At aangat, mangingibabaw kung ano talaga ang dapat natin sundin lahat. At ang malupit sa content, masisira ang dapat masira. Hintayin nyo lang, sikat sila ngayon. Hintayin nyo lang. Mukha nga. Idol nyo ngayon? Hintayin nyo lang. Persona and grace. Don't ever give up. Kahit ilang beses kang malugi, bukas, bangon ka ulit, magne-negosyo ulit ako. Eventually, magiging matagumpay ka na rin. Hi, I'm Chloe. And I'm Cheat. And I'm Sir Bong. Welcome to the 6th episode of Treehouse Podcast. Today, napaka-espesyal ng bisita natin. Dahil sa episode na to, bawal ang tamad. O, diba? Sobrang idol ko to. Itong bisita namin, ito actually ang naging idolo ko talaga sa pagtatayo ng negosyo. Hindi. Iyak. Gusto ko kasing i-share sa inyo, papaano kami unang nagtayo ng negosyo sa pamamagitan ng mga inspiring words ni Kasosyong. Mamaya papakilala ko pala. Ang guest natin ngayon, isang thought leader pagdating sa pagsisimula ng negosyo, pagpapaikot ng pera, at syempre, pagsusustain na rin ng negosyo. At Nang hindi naniningil. Ayan na naman tayo. Sisimula pa lang tayo. Kung gusto nyo matuto magnegosyo, makinig ka sa episode na to dahil ma-apply nyo ito sa buhay nyo panigurado. And with 423 subscribers on YouTube and 348K followers on Facebook, let's welcome Mr. Arvin Orubia. Yo! Yun, no? Sa wakas, natuloy din after na isang taon, no? Nagpakita din. Thank you una sa pag-invite sa akin dito sa Treehouse Podcast. Kina Kasosyong Chloe, Ma'am Cheat, Sir Bong, thank you sa pag-invite sa akin dito. At thank you, nakarating din ako sa unang podcast na atinan ko. Actually, unang beses ko matin na live podcast, yung nandito mismo. Natin na ako before online kasi pandemic. Pero basta ang nagpa-podcast na content galing sa kasosyo, sa inyo ko. Kahit sa palop kayo, pupuntahan ko kayo kasi doon ako sa mga nagsisimula pa lang. Pag sikat na kayo, huwag niyo na ako invite, sikat na kayo eh. Pero pag pasikat kayo, suportado ako sa inyo. At ngayong hapon na to, sa mga nanonood at nakikinig sa podcast ng Treehouse Podcast, subaybayan niyo itong usapan na to kasi hanggang mamaya marami kayong matututunan. Kasi ako ang may dalang tanong sa inyo. Kaya manda kayo. Sabi ko na talaga. Hindi, basta dyan lang kayo stay. Tapusin nyo to kasi mamimigay kami ng 10,000 pesos. Hindi, joke lang. Joke lang yan ha. Tapusin nyo, malimigay talaga kami. Oh, pwede. Ayun lang po. Salamat sa pag-invite. And kayo na bahala, Kasosyong Chloe, Ma'am Cheat, Sir Bong. Natin yan. Kasi, sige, magsimula na tayo. Kasi ako, sa tagal ko na sinusubaybayan yung mga vlogs mo, Kasosyong Arvin, since 2020, tama, nung nagsimula ka ng Zoom meeting. Actually, parang hindi ko alam kung hindi ko lang nakikita yung iba, pero ikaw ang isa sa first na influencer na nagpauso ng mga live, tsaka meeting, Zoom meeting tayo online. Tayo ginaya ng lahat eh. Yabang eh. Hindi, actually, parang totoo. Kasi, di ba, pandemic lang naman nagsimula yung online lahat eh, di ba? Pero, so ako, kilala kita. Pero para sa mga viewers namin, kung meron man. ako ang unang sumikat dyan, pero ako rin ang unang nalaos. Hindi ka naman laos. Malalaman nila kung bakit. Pero, siyempre, para naman sa kanila at sa ibang makakapanood nito, sino ba talaga si Kasosyong Arvin bago yung Kasosyo Malupit Group na yan na binuo mo?
Oo, Konting brief muna sa background. Sa mga listener at viewer ng Trios Podcast. Ako po si Arvin Orubia. Kasosyong Arvin. Hindi po ako Boss Arvin. Hindi po ako Coach Arvin. Kasosyo. Bakit kasosyo? Nag-content ako kasi sa paniniwala ko na hindi natin maayos ang problema natin sa henerasyon natin nang mag-isa ka lang. Kahit gaano ka kagaling, kayaman, hindi mo yan masasolve. Kailangan mo ng mga makakasama. Nahanap ko yun sa pagko-content ko. Natsambahan ko lang din. Gaya ng lahat ng nagko-content, natsambahan na. Pero nung nakita mo yung pagkakataon, hinataw ko na, trinabaho ko na. Sabi ko, dito ko mahanap yung mga same ko ng mag-isip, same ko ng goal, same ko ng prinsipyo, na hindi pera, hindi kasikatan, more than that. Kaya, yung iba nakilala ako sa content, pero ako po talaga isang negosyante. Nataon lang natsambahan ko yung content. Nung panahong hindi pa uso yung content, 7 years ago, nagko-content ako for the sake na out of boredom, kasi bored na tayo sa negosyo. 2017? 2017, bored na tayo sa business. Tapos nakikita ko yung video, nag-upload sila. Mga ano pa lang nun, travel vlogs. Vlogs. Sabi ko, kung nagta-travel vlog sila, pwede ka rin mag-business vlogs. Doon yung nakita ko yung, wala pa nung ngayon, sobrang obvious eh. Sobrang obvious mag-vlog ka for your business, pag-share ka ng knowledge mo, sobrang obvious. Pero nung time na yun, hindi siya common, no? Hindi pa pumuputok. Wala akong narinig na negosyante ka, mag-content ka. Kino-consider ko na, pinarealize sa akin siya ni Lord, early years na yun. Early years. Nung panahon na yun, walang viewer, walang nanonood, walang ganito, upload ka lang. Kung anong mangyari, Malala na. Hindi mo alam mangyari. At isa pa ako sa nabiyayaan na magkaroon ng kaunting nanonood nung panahon na yon. Pero hindi yun ang naging benepisyo sa akin. Ang naging benepisyo sa akin, kasi laki kong kumita sa internet. Joke lang. Hindi yun hindi rin pagkita. Okay. Actually, ang naging benepisyo sa akin, yung community nga na nabuo dahil sa pag-upload ko. Hindi ko rin yun alam before na may community kang pwedeng mabuo. Kaya ang tawagan namin dito mga nanonood sa Trios Podcast, pansin nyo, kasosyo. Kasi po, may grupo kami na kasosyong malupit group. So ang tawagan namin doon, kasosyo. Parang, basta alam nyo na yung mga tawagan, di ba? Kaya pasensya na kayo, hindi matanggal sa bibig ko yung salitang kasosyo, kasosyong Kobe, Ma'am Chit, Sir Bong. Kasi yun talaga yung binibigyan ko ng importansya. Hindi yung views, hindi yung yes, may pera sa content. Pero sa akin yung community na buo namin sa kasosyo. Eto kaya ako nandito kasi kasosyo si kasosyong Kobe. Marami na nag-invite sa atin. Pero hindi ako nagpapa-unlock. Bakit? Pa-famous ako eh. Hindi, joke lang. Kasi okay na yung mga yun eh. Ayos na yun eh. Hindi na nila kailangan ng support ako ka naman. Pero si kasosyong Kobe, since day one ng community building namin, yung kasosyo, nandiyan dyan na. At ngayon nagko-content na rin, kaya sobrang proud ako. Mga kasosyo, mga nanonood, isa po ako negosyante, nataon na nag-content, at ngayon may inaalagaan po akong community, yung Kasosyong Malupit Group. Yes. At isang resulta, yung business si Kasosyong Kowi, at yung podcast nila ngayon. Kaya abangan nyo paano ito nabuo, pakinggan nyo hanggang dulo. Yun. May tanong ka sa kanya, di ba? Sige na, tanong ka. Yan, gusto ko yan. Naiya ka ba kay Arvin? Hindi. Bakit hindi ka nakikipag-collab? I mean, sa mga kilala, I'm sure marami nag-invite. Oo, sila, no? Magbabanggit ba tayo? Hindi, joke lang. Bakit ako hindi nakipag-collab? Pero may mga lumalapit sa'yo. Hindi po, Ma'am Chit. Pila na eh. Siyempre, maliit lang naman ng industriya. No. Yung mga business coach natin Ganito kasi kasosyong Kowi. Ma'am Chit. Ganito kasi Ma'am Chit. Naniniwala ako sa utang na loob. Okay. Naniniwala ako doon. Or Nagdesisyon ako na hindi ako magkakaroon ng utang na loob ng basta-basta. Kasi once na nagkaroon ka ng utang na loob, kakakulab mo, magkakaroon ka ng utang na loob. Darating ang panahon, may hihingin sa iyo yung ibang tao, pinagkakautangan mo ng loob, o kung ano man yon, in return, na hindi mo maintindihan. Gusto ko manatiling malaya sa lahat ng pinaniniwalaan kong mabuti, tama. Gusto kong independent ako. what if malinis naman yung intention nila? Hindi lang para makipag-collab sa'yo, para dumami yun. Subok na to, Ma'am Chit. Wala nang malinis ang intention niya. Lahat may hidden Kami malinis ang intention. Yun na nga, Ma'am Chit eh. Hindi mo na masasabi
Sa una, okay. Oo. Once na na-connect ka doon, wala ka nang magagawa. From the very beginning, kasama sa strategy ko sa content na, nag-decision lang ako. As much as possible, wala akong collaboration sa iba. Ano naman kung konti views ko, ano naman kung masikat sila. Importante, malaya akong gumalaw dito ako gusto pumunta, ayoko dyan, bahala kayo dyan, dito lang ako, malaya ako, wala akong obligasyon sa iba. Walang magsasabi sa akin na, walang utang na loob yan, dati dito sa amin yan, tapos, solot. Ayoko ng gano'n, ayoko ng board. May ABS-CBN, GMA pa pala kayo, no? Laging pinagbabangga yung isang Hindi, grupo sa isang by nature kasi gano'n ang tao eh, 'di ba? Hindi nga tayo hindi nga daw tayo truth seeker, social, parang may social kalimutan ko lang yung term. Pero mahilig kasi tayong grupo-grupo na tapos ayun nga hindi nawawala, 'di ba? Sa sosyo na Les Quest din, Papalans, tsaka ako, di ba? Bumabanggit ka na naman ng pangalan. Hindi, di ba? Hindi naman kami magkaaway. Yung iba talaga ang nagaan. Oo, kung ako naiintindihan ko naman si kasosyong Arvin dun sa opinion niya na yun. Pero syempre, para malaman din ng iba, katulad kami, kasi yun ang ginagawa namin for now. Kasi talaga naman, hindi naman kami magiging ipokrita. Paulit-ulit naman kami sinasabi yun na gusto namin lumawak ng network. Hindi naman pwede na nandito kami, may business tayo. Nandito lang tayo. Alam mo naman yun, teachings mo din naman yun, di ba? So, gusto lang din namin malaman yung part na yun na bakit sa dami ng nagko-content at sikat naman na, kasi may viewings ka naman na lalo sa YouTube, di ba? Hindi ka kasi nakikisama sa iba. Yun lang nagtataka kami. Pag kami lang nag-uusap, yan, sila Serbo. So, yun. Minsan napag-usapan namin. Binibuild up ko ng masyado ni Boss ko eh. Ay, syempre naman. Sabi dito, sabi ko, napapanood ko talaga yan. Ang kasunod na tanong, sabi nga pwede bang magnegosyo nang wala puhunan? Pwede. Alam nyo rin yan. At nagawa na. At kayo, eto resulta Kung nasaan kami ngayon, Pero wala namang naniniwala. Maniniwala ka ba na walang naniniwala? talaga? Wala na yun naman. Walang naniniwala sa amin. Lahat kami, pag kakausap kami na siguro laki ng puhunan niya. Yes, Kasi lupa eh. Titignan ko lang siya. Pagka kasi sinagot ko na, wala naman kami puhunan. Napakayabang ko naman. Checkmate yung tanong eh. Parang sarcastic naman. Oo, pag sinabi mo naman na, madami kaming pera, marami Mayabang ka pa rin. Mayabang ka pa din eh. Kaya, di ba, yung sagot mo lang, parang, hindi naman, parang, lang, tama lang. Hirap tas paliwanag, no? Oo, mahirap ipaliwanag, not unless iyaano ko nga na, kung gusto niyo talaga magnegosyo, pakinggan niyo yung tao to. Siya na lang, kasi yun yung niche mo di ba? Siya na lang, kasi sa kanya ko din naman lahat natutunan yun eh. Tapos, ang nakapag-ano lang kasi talaga sa grupo namin, di ba, ako nakikinig na sa'yo. That time, nung sumasali ako sa Zoom meeting mo, nagbabagoong kami nito. Tapos, nauwi sa clothing line. Tapos, wala kasi medyo gumewang ulit. Nakapag-milk tea pa ako nun eh. Sabon ka pa. Oo, nagsabon pa. Dami kong tinry nun eh. Kahit sinasabi mo na mag-focus ka sa isa. Pero kasi, hahanapin mo talaga eh. Tapos, nung one time na, sabi mo nga na, parang may nagtanong sa'yo na isa sa kasosyo na gusto nilang, at hanggang ngayon, naririnig ko pa rin to, yung mga tao na gustong umiwalay ng pilit sa negosyo ng pamilya nila. Yung negosyo ng pamilya nila sa haba ng panahon, may community, kumbaga, may buyers na, di ba? May community na talaga. Yun, established na. Pero sila, bilang mga, hindi ko alam kung pride yun eh. Siguro sa akin, pride din eh. Kasi ang lakas ng yung pamilya ko talaga, talaga na sa property before pa eh. So, kaya ko din naman umangat yung sa sarili ko eh. Pero yun, yung time na yun na dinidiscuss mo yun, bakit kasi kayo sa negosyo eh? Nung oras na yun na naririnig ko, si Sir Bong, ilang beses mo na ako nilapitan nun? Madami. Talagang ini-chapwera niya ako. Sino ba to? Hindi naman kita kilala. Oo, hindi ko siya kilala. Pero bumili kasi ako ng property sa kanya. Di ba? Ako yung naging agent eh. Isa yun sa naging, yun nga, di ba? Hassle. Parang hassle mo na empleyado ka. At the same time, nag-aahente ako sa kanya. Sa gabi, trabaho ko sa SAP Concur. Hello sa mga boss ko doon. Tapos sa umaga,
magti-tripping ako sa property nila. Walang Kasi yung walang tulog pa. Kasi ang iniisip ko, yung makukuha kong parang commission na 15,000 na isang ganun lang pag nakapag-shoot ka. Malaking bagay eh. Kasi 15,000 sa pagiging empleyado, parang 10 days kung tatrabahuin yun. Dito, isa lang. So yun, parang sabi niya, nung nagkakilala naman kami, nakitaan niya naman ako na opportunity. Kasi tita ko nga, tapos may property kami doon na buo, hindi mabenta-benta. Tapos ano sabi mo nun? Sabi ko, kaya natin ibenta yun. Ba't di natin hatiin? Oo. Ano natin? Kasi yun na yung trabaho niya. Tapos nagpipresell na din sila. So yun na yung ginagawa niya mismo, kung ano yung sinasabi mo. Diba? Tapos sabi mo, ilang ulit lapit, sabi mo, pangalawa. Pangalawa, naku. Pero nung pangalawa, medyo bumoka ka na din, nagsalita ka na din. Sabi ko, paputo ako tong town. Kasi Ayun, konting ayun. push lang eh, kasi wala Oo. naman talagang puhunan eh. Ang gagamitin lang talaga namin, yung talagang Oras lang talaga yung yun. oras niya, saka yung mismong property nila mismo. Mag-uumpisa talaga Sa mga pinsan ko naman kasi yun, hindi naman sa akin. Eh nakita niya, tapos nagkikwento, di ba, hindi nga nabebenta. O de, ayun, nung narinig ko yun, kasi alam ko Zoom meeting natin yun eh, nung narinig ko yun, nag-click talaga sa isip ko to. Alala mo si Sir Bong? Sabi ko, sabi nga ba, hindi namin subukan. Eh, nalang mawawala eh, di ba? Sabi Andyan ko, na eh, ganun. andun na eh. Oo. Tapos ayun na, sabi ko, Bong, yung sili ka nga, sabi ko, puntahan nga natin yung property na yun, punta kami. Tapos tumayo kami doon, namewang pa, sabi ko, paano natin bibenta to? Ano sagot? Sabi ko, madali lang yan. I-build up lang natin yung property kahit maliit na kalsada. Kaya-kaya natin tapusin. Oo, yun ang ano eh. Saglit lang. Oo, hindi namin akalain. Paghati namin nun, eto na, ako na. Ang trabaho ko naman that time, kumbinsihin naman yung pinsan ko na bigyan mo lang kami ng oras. 6 months ang hiningi namin. Bigyan mo lang kami ng time. Bayaran ko yung hindi namin kukunin yung title. Sa'yo lang. Basta bayaan mo kaming trumabaho. Yan, pakita mo na, salita ko na, trumabaho. Di, sabi naman yung pinsan ko, o sige, hindi ko, bahala ka dyan, hindi ko bibigay yung title sa'yo, ha. O di, sama katuwid, pumayag, miniting pa namin. 2 beses, di ba? Eh, okay na. Sige, push na. Nagulat ako, ang kuha ng tao, bloke-bloke. At ang kumukuha ng mga negosyante, gusto pala nila, actually kasi katabi yun ng Industrial? Ay na. Bangkal. Ay, bangkal pala. Relocation. alam mo yung relocation? Gusto pala ng mga negosyante doon. Kasi pagdating, di ba, ng soft drinks, di ba, yung unang kumuha sa atin, ang laki. Kasi gagawin niyang ng... Parang kung warehouse siya. Warehouse ng soft drinks. Oo. Distributor? Oo. Sabi ko, doon na nagsimula. Anong time na yon na, putya, may ano pala dito, no? Yun pala talaga yung sinasabi mo. Tapos itutuloy ko na lang kasi natatawa ako dito nung sabi ko, tanong kami doon, yung mga property pa po ba dyan sa Hindi pa eka na bibili yan. No. Kung ano yung ginawa namin sa una, Ganun pa rin. ganun sa pangalawa. Tapos sabi ko dito, sabi ko, pero meron kasi siyang kapartner that time. Hello kay Madam Pani. Hello, Madam Pari. Kung sakaling manonood siya. Tapos sabi niya, sabi ko dito, di ba kinausap na kita, Bong, gawin nating malaki. Oo. Ano Pero ba? ako hindi ko naisip na mag-give up kasi dream ko din kasi yun. Sabi ko, gusto magpalaki ni boss, gusto ko rin ito eh. So, pag nag-suggest siya, Oo sige, naman siya lang. go oo. lang. Siguro dahil yung pabor nga na nakuha niya, di ba? Siguro lang, hindi ko alam. Pero Saligit kita ko, hindi ko. Eto siya, mayroon kasi kaming ibang kapartner that time. Pinsan ko yun na lalaki. Kaso, maagang nagpakita ng, alam mo na, pagdating sa pera, namamagnify talaga niya ng tao eh. So, hindi na ako magbabanggit about that. So, eto naman, Nag-treatment pa pa. may cancer siya, stage 2. Tapos nun, nag-i-event kami nito. Nag-i-event na rin siya kasi matagal na 10 years na din mahigit pa, no? Tapos, nakita mo, dahil nga, 3 kaming boys, nakikiboys. Ang gulo-gulo lahat pag may ang gulo-gulo ng papel. Weekend kasi Si nandun Ma'am ako. Chichi yung bumalanse sa inyo. Ayun! Sige, balanse sa Tama, yun ang term. Yun na. Ayun na, nabuo na. O sa tanong na kaya bang magnegosyo ng walang puhunan? Yeah. Ayan, yun. Wala na ako ipapaliwanag pa. Kasi sa 7 taong kong pagko-content, ang dami nang nagpatunay
kahit anong negosyong pasukin nyo, maliit o malaki, kaya magsimula ng walang puhunan. It's a matter of, nasa ang spectrum ka ng utak mo eh. Nasa utak na kumpleto ka na o nasa utak na may kailangan ka pa. Kapag napunta ka dun sa utak na kumpleto ka na, lahat nasa iyo na, wala ka ng negosyong hindi kayang simulan. Pero pag nandito ka sa spectrum ng utak na, kailangan ko ng gano'n. Wala akong gano'n. Dati Wala akong ganyan gano'n. Ano po? Yung kailangan ko ng ganyan. Bago ako magsimula, kailangan ko ng... Wala. Ang dami ko naging negosyo. Walang tumagal. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ka pwedeng balance. Utak mo nasa, kailangan natin nun, tapos meron tayo nito, meron tayo nito. Hindi pwedeng balance. It's either nandito ka sa may kailangan ka pa or kumpleto ka na. Pag napunta ka doon, nag-switch yung utak mo na, kumpleto na ako, meron akong ganun. Kahit building kaya mong buuin. Maniwala kayo sa sinasabi ko. Eto na kung nasaan kami ngayon. Resulta nun. Kumpleto na kayo. Kahit na spaceship, hindi na sa pag napunta ka sa kumpleto na ako, meron akong ganito, meron ako yan. Kahit ano talagang gusto mong gawin. Ang problema mo na nga lang, yung ina-explain ko rin, focus. Kasi lahat kaya mo nang buuin. Pero another topic naman yung focus, another topic. Basta, wala na ko explain sa tanong mo, Sir Bong Kasi kayo na sumagot eh. At salamat sa inspirasyon. Kasi, sa kwento nyo ko rin yan. Kasi si boss nga, sabi niya, pinupost niya lagi, si Arvin Orobia. Sabi ko, ganun ba yun? Ngayon, nanood ako ng sabi nga niya, pwede magnegosyo ng walang puhunan. Sabi ko, ginawa na natin eh. Magpatuloy na lang. Nasa transaction naman talaga yung Galing. Saka proud ako sa progress nyo talaga. Kasosyong Kowi. Ma'am Chit, Sir Bong. Kaya kayo nga, una ko pinutahan. Kasi may kwento Napakaswerte ka namin dyan eh. may kwento kayo na ginamit niyo yung pinapaliwanag ko lang before. Ito na hindi na tayo science fiction na teorya, ganito yan, gawin mo ganyan. Ang masaya sa sitwasyon ko ngayon 7 taon na ako nagko-content. Although hindi ako kilala sa internet, marami nang nagpatunay. Hindi ko na kailangan magsalita pa eh. Tulad nyo, di ba? Natatawa kayo? Tanong nyo, sagot nyo. Oo nga eh. Diba? Tanong nyo, sagot nyo. Ganun ka bang isang kasosyo principle? Kasi talagang gumagana. Hindi nyo kailangan ng pera, wala na yung kailangan pa. Ang Pilipinas kasi, ang problema natin dito, nakatingin tayo sa malayo, nakatingin tayo sa wala tayo, nakatingin tayo sa kulang tayo. Kapag dumami ang Pilipinong makarealize, lumipat sa kabilang pag-uutak na kumpleto tayo, kaya natin to ayusin, meron tayong ganito, meron tayong yan, hindi na tayo mangungutang pa sa iba. Ang problema, agi tayong kulang, wala tayong ganito, wala tayong ganyan. Ngayon, utang ang bansa natin ng utang sa ibang bansa. Tama. Mga negosyante ang makakasolve nun. Kaya tayo pinapautang ng ibang bansa, hindi para tulungan tayo. Pinapautang tayo para lalo tayong maging alipin nila. Yun ang katotohanan. Oo, tama. Naniniwala ako na walang makakasolve ng problema ng bansa natin kung hindi mga tunay ng mga negosyante. Hindi mga budolerong negosyante Yung mga tunay na marunong magpaikot ng pera, marunong makakita kung anong meron tayo, marunong sumolve ng problema, tayo ang bigyan ng pagkakataon na ayusin ang bansa natin, garantisado. Walang utang ang Pilipinas. Tayo pa magpapautang sa ibang bansa. Sure ako doon. Hindi ako nagpapasikat. Hindi ako nagpapadami ng views, nagpapadami ako ng maniniwala sa pinaniniwalaan ko din na kaya natin to. Kahit anong wala ka, kahit anong kulang ka, basta ma-realize mo lang na, yung katulad yung sinabi ko sa Shokowi, meron akong paano na. Pati ko nga pala subukan. Mapunta lang kayo sa moment na yon. See you after 3 years. Mayaman na kayo. Sigurado. Wala din nakasosyo ko. Sila sa ko, Ma'am Chi. Hindi ko na pagyaya mo kung gano'ng kayayaman itong mga kasama ko ngayon. Mayabang lang. Amoy pa lang. Matik. Alam na. Mayabang lang. Hindi. Siyempre, siguro na pagsama-sama ko lang din talaga yung mga unang sinasabi mo. Siyempre, aside sa'yo, meron din naman akong ibang mga thought leader na pinakikinggan. Yes. Pero most of them kasi mga taga-ibang bansa. Siguro dahil nga galing sila sa Tiger Country na so sila ito ginagawa nila. Paano paano natin ma-apply dito? Then yun nga yung mga teachings mo naman sa Kasosyo Malupet Group. Nandun na siya talaga din sa akin. Alam ko. Kaya ang dali ko ding nakarelate sa mga sinasabi mo. Katulad yung ganyan, yung pagkakaroon ng utang ng Pilipinas,
na hindi naman nila talaga tayo pinapautang para tulungan. Kasi talaga naman, they can print money di ba? Kung yun lang ang usapan, hindi mo naman talaga kailangan, pero nandito na tayo sa ganitong sistema di ba? It's just a matter of time na paano natin sila din makukumbinsi. Kasi ako, yung mga simpleng prinsipyo mo, kasosyo na, yung, ano ba pinag-usapan natin kagabi, binibida ko kay Tin kagabi, yung, sabi mo lang na may nagtanong sa'yo nun kasosyo, papagawa ako ng bahay Ano ba ang magandang kontrata o arawan? Tapos yung sagot mo, parang, di ba, yung normally sasagot na, ano mo na lang yan, kontrata mo na lang yan. Pero kasi yung paliwanag mo na, Pagmabuti ka, boss. sabi mo, pag mabait kang boss, abay magkontrata ka. Kasi kung mabait kang boss, magbubuhat lang ng sako yan mula point A to point B. Isang araw na yan, no, di ba? Pero kung boss ka na talagang, maano to, ganun na talagang, Arawan niya. kaya niya mag-arawan. Kung ako lang, sabi ko, Diyos ko, itindihin pa natin yan. Ibayad mo na yan para makaalis na tayo dito. Kung di sila gumawa, huwag natin bayaran, di ba? Yung simpleng ganun lang. Tapos yung isa pa yung pagka umiinom ka, di ba? Meron tayong hindi nakikita kinabukasan, yung hindi tayo makapag-isip, di ba? Yun yung mga simple mong ganun. Check ko nga, no? ayun. Ganun Totoong buhay kasi yun. Galing din ako doon. Wala ka naman dating mapapakinggan, mga foreigner lang Tama. Kaso patunayan ko, Sir Bong, hindi gagana yun dito. Kasi iba yung bansa natin yun kaya. Doon may pera, dito wala. Wala. So, ang mga tip doon, hindi gagana sa Pilipinas. Tayo lang ang nagpauso ng start on what you have. Walang ibang business advisor na nagsabi nun. Lahat ang sinasabi, mag-accumulate ka ng capital, mag-training ka, aral ka, magbasa ka. Yung utak na yun, utak wala, yun Ang payo nila, wala ka niyan, kunin mo muna yan. Yun ang advice ng mga yun. Nung ako lumabas sa internet, ako lang ang nagsalita na kumpleto ka na. Hindi mo kailangan magbasa ng libro, hindi mo kailangan umattend ng seminar, hindi mo kailangan umattend na kahit anong kurso dyan. Kasi lahat ng alam mo, yan na yung puhunan mismo. Pag na-realize mo yun, oo nga no, bukas pagising mo may negosyo ka na agad. Nakakatawa man pero yun talaga yun. Kompleto na nga pala ako. Meron pa nga tayong kasosyo, bagets si Tonton yata yun. Nagtanong sa kasosyong malapit group. Gusto magsimula ng lugawan. Wala daw siyang korandero, walang ganyan, walang mesa. Ganun ba? O sige. Pumunta ka sa kusina mo, anong meron dyan? May mesa ba dyan? Anong plato dyan? Yan na yun. Wala kaming yung mesa. Lumabas ka ng bahay mo, may mesa yung kapitbahay mo, hiramin mo. Hiram na nga talaga. Di okay na, nakalimutan na natin. Lumabas sa GMA, sa GMA. May puhunan? Yes. Kaya shoutout sa inyo, GMA, may puhunan sa kung ano-ano yan. Namimingwit kayo sa mga kasosyo story Pambira kayo. Pag ako pinasalamatan, sama nyo naman sa eksena. Kinakat nyo It doesn't matter. Sa mga kasosyo. Hindi nakakasama ng loob pag ganun. Eto, may issue sa bypass May to issue kasi ako sa bypass Yun lang. Na ganun, isa rated K nga. Na-rated K na yung mga event ko pagkatapos. Kasi hindi nababanggit. Hindi, papalabas ang commercial event ko. Pero ibang tao. Ibang tao na interview. Ang naka-credit. Event ko to, ganyan yan. Wala na, harang na. Dito na, kasi masakit talaga yan, alam ko yan. Pero sa kasosyo, isa yan sa plano ko na din, o strategy na, kung umasensong galing sa prinsipyo ng kasosyo, tanggap ko na, noon pa man, hindi niyo ako pasalamatan, hindi niyo ako ma-recognize, it doesn't matter sa akin. Kasi sasama lang loob mo Galing sa akin, ba't di mo ako pinasalamatan? Di mo ako sinautan, di mo ako tinag. Sa akin ka natuto. Sasama lang loob mo. Eventually, hihinto ka sa ginagawa mo. Kung saan ka nagsimulang gumagana ka, hihinto ka kasi nagtampo ka na So sa umpisa pa lang, tanggapin mo na kalimutan nyo rin ako. Magiging mas maasenso ka rin kayo sa akin. Tinanggap ko na yun. At alam ng mga kasosyo yan, hindi nyo ako mapasalamatan, makalimutan nyo ako, sumama kayo sa iba.
Tapos pag naghihirap na naman kayo, may Ganito problema, na naman. sa akin na naman kayo babalik. Yan tayo. Parang utang sa tindahan Pag yan. yumayaman kayo, kakalimutan nyo. Pag may problema naman kayo, Pag yumayaman, parang ano, balik ako nga si kasosyong araw. pag yumayaman, Pag yumayaman. parang tindahan eh, pag yumayaman, nagkakash na iba. Oo. Pag utang sa'yo. Utang. Sa akin wala yan. Basta galingan natin, pagganahin yung konsepto, magtatagpo rin tayo sa dulo. Doon ko kayo susumbatan sa dulo. Makikita May rin eh. panunumbat pala magaganap dito. Sa dulo Charot na. lang. Sa ngayon, sa inyo ko, kung anong ginagawa nyo, nagmamasid lang ako, tulad sa inyo, kasosyong Kowi. Thank Matagal you. tayo hindi nagkita, hindi tayo nagkasama. Pero na-check ko yung mga progress nyo. At eto nga, may podcast na kayo. Masaya ako sa mga kasosyo Serbong na sinusunod yung prinsipyo. Ang huli kong advice kay kasosyong Kowi, etong pagpa-podcast nyo. Minsan nagtanong si kasosyong Kowi about sa content. Eto, makinig kayo about content to. Sabi ni kasosyong Kowi, may babayaran siyang iba para interviewin sila. Oo, ka na naman. Okay, pinaliwanag ko. Babangkit, ha? Eto, wala ko against sa iba. Kinakalimut Ano mo nila ako. yun eh? Distrip nila yun eh. Tada. Nagtanong si kasosyong Kowi sa akin, kasosyong Arvin, magbabayad kami ng ganitong halaga. I-interviewin kami para ma-broadcast yung business namin. Di nagalit na ako. Sabi ko, Nagalitan ako. ganong kalaki, Oo. hindi nyo nakikita na one shot lang yun. After nun, yes, papalo kayo. After nun, ano na? Hindi inyo yun. Hindi nyo yung content, hindi inyo yun. So ano, magbabayad kayo ulit next month? Parang gano'n. Para ganun. Yung ibabayad nyo, itabi nyo yan, buksan nyo yung camera nyo, kayo mag-video. Oo. Ito na yung resulta, oh. Wala ako against sa trip ng iba. Trip nila yun. Pero pag ako tinanong nyo kung anong pinaniniwalaan ko, maririnig nyo sa akin. Mag-content kayo. May alam kayo ni hindi alam ng iba. May pinaniniwalaan kayo na kontra sa iba. Mag-content tayo lahat. Magpatibayan tayo ng pinaniniwalaan. At aangat, mangingibabaw kung ano talaga ang dapat natin sundin lahat. Hindi tayo nagtitirahan. Yung titirahin mo yung isang content creator, titirahin mo, Tama. hindi, malaya tayong bansa eh. Oo. At sa akin lang, kung may gusto kang tirahin, i-content mo na lang ng sarili mo nang wala kang tinitira. In a long run, mas okay yun. Marami akong nasagasaan, maraming galit sa akin. Kung tinatanong nyo kanina, ba't wala nag-interview sa akin? Galit sila lahat sa akin. Nagalit na kasi. Hindi talaga totoo yung paliwanag ko kanina. Galit sila lahat sa akin. Kasi butas sila sa akin eh. Una, hindi sila mga negosyante. Pangalawa, yun ang negosyo nila. Pangatlo, kung anong meron yung hinuhututan nila, kukunin pa nila at sila lang ang meron. Mali yun. Hayaan mo sa kanila, wala ang kukunin sa ibang tao, sa viewer mo. Kung anong meron sila, sa kanila yon. Sabi mo sa kanila na wag mo ibigay sa akin yan, sa iyan, gamitin mo yan, lumipad ka, magnegosyo ka, mag-content ka. Walang isang content creator na nagsasabi na mag-content din ang mga followers nila na nanonood. Ako lang. Tama. Ako lang ang walang takot na magaya. Ako lang ang walang takot na dumami ang mga magiging kalabang ko sa content. Ano naman, kung mabubuti naman yung mga nagko-content, tulad nyo, may prinsipyo kayong tama. Mag-content kayo. Sila, hindi na sasabihin nyo na mag-upload kayo. Sinasabi nga nila ngayon, wala nang views, wala na yan. Huwag na kayo mag-upload. Anak ng tinapa, sinisiraan nyo yung content, doon kayo kumikita ngayon. Oo. Tapos yung iba, hindi nyo i-encourage na mag-content din. Mali Kasi yun. mahahati pa nga naman yung views. Diba, gagawa sila ng competition eh. Oo. Hindi competition yan. Tulungan to. Tama. Mabilis dapat akong yayaman kung ang negosyo ko ang ninegosyo ng mga kasosyo. Kaso hindi yun ang strategy ko. Mas mabilis nating masosolve ang Pilipinas kung marami tayong nagne-negosyo ng tunay. Negosyo ko, negosyo ko, negosyo nyo. Content ko, content nyo, inyo yan. Kanya-kanya tayo. Mangibabaw kung sino talagang tama, sino totoo, mangibabaw. At ang malupit sa content, masisira ang dapat masira. Hintayin nyo lang. Sikat sila ngayon. Hintayin nyo lang. Mukha nga. Idol nyo ngayon? Hintayin nyo lang. Persona and grad. Hindi, ibig sabihin ko, hindi ito about competition. It's about using what you have. Anong meron ka, anong kaya mo, gamitin mo. Inegosyo mo, i-content mo. Tama. Doon tayo. May sinabi ka sa nung nakaraan eh. Nagulat nga ako dun eh. Yung sabi mo na, dami-daming business coach sa internet pero walang nagsasabi kung paano. Si Arvin lang. Hindi rin nila alam kung paano eh. Oo, Tatawa sabi si mo sa Sir akin Ed. yun. Sabi mo, Pero dahil dyan, inspire nga kami. Gusto nga namin Kaya ayoko lalabas sa podcast kung ano wala akong power i-edit to sa phone eh. At ako kasi nag-zoom, kaya ko i-edit yung tatanggalin ko. Kaso podcast yun, bahala kayo. Wala, Hindi, pinag-iwala natin. Ano yun, Ma'am Chit?
gusto namin magtayo ng parang livelihood, parang magkaroon ng negosyo yung mga taga Dito. Kasi kung ano yung sa Manila, sobrang parang kumbaga na-reach na yung maturity kasi ng mga negosyo doon eh. Hindi ko alam, ito opinion ko lang naman kasi matagal akong nanirahan sa Makati eh. So talagang kung bago kang magne-negosyo, yun lang talaga maiisip mo eh. Magkain, yung typical, di ba? Sabi ko na mas madaling gawin yung negosyo, mas madaling gayain, mas madaling mapasok ng kung sino-sino. Tulad niyang milk tea, siomay, di ba? Pero wala pa rin tatalo sa siomay mo. Yung siomay. Bataw yun. Sarap yun. So, yun, sabi ko nga, nung nakakita nga din ako ng opportunity dito, lalo naman talaga na, yung Manila, ang dami ng ganito. Meron pala na yung ibang lugar na ako kasi kahit taga dito ako, dahil hindi nga ako dito lumaki, hindi ko siya na-appreciate nung una. Pero ngayon, tulad niya na nagkasama-sama na kami, na ang dami pa pala. Actually, hindi ko na namin kailangan pumunta ng Singapore ba o Hong Kong. Sa Manila pa lang, dalhin mo pa lang dito yung idea. Ito pa, one time, may nag-post dun sa group namin, sa barangay namin, looking for photographer. So, meron kaming media manager, meron kaming photographer, meron kaming videographer. Sabi ko, kailan nakita ko yung post 2 days na, walang nag-comment, puro up lang nung nag-post. Sabi ko, walang photographer dito? Walang provider. Oo, sabi ko, hindi. Yung simpleng sa Manila, kahit na makakakuha, kahit tanga, di ba? Kahit at least meron. Nagulat ako, 2 days, wala. Sabi ko, ganun. Doon na naman ulit pumutik. Di ba, kita mo na nga, no? Sabi mo, pagbukas na yung third eye mo, andyan na yan na, pwede tayo maglagay dito. Yung simpleng, yung mga kaibigan namin sa Manila na kulang sa self-esteem. Sabi ko, yung simpleng alam nyo, pwede nyo ituro dito eh. Yun naman ang bebalak namin ngayon na yung simpleng photography, di ba, na pag-video, pag-edit. Yung mga gustong matuto na para din Pwede, di ba, na ito kasing lugar, parang patubo pa lang, di ba? So, papunta pa lang doon. Bago pang trend tayo. Oo, bago di ba? So, nasa developing. Yun pala yung isa sa nasalubong namin na sinasabi mo, yung wave nga. Di ba? Na, kayo, nasalubong nyo yung wave 2016 ba sa online, di ba? Kami, yun naman, ang siguro palagay ko na salubong naman namin dito. Yung development, yung possible pa lang siya. So, kaya maraming, ang lupa rito parang bibingka, parang biko. Pag naghati-hati, mabilis din eh. Pero syempre, presyong lang naman, hindi naman ganoon karaan. Ayan, kapag nagsimula kayo sa negosyong walang puhunan, ang dami mo nang maiisip na gawin. Ang suntak naman dyan, ma-auto-focus tayo, di ba? Kaya isa sa disiplina ng negosyante, yung focus. Pinapaalala ko rin yan. Para kasi nagkaroon ka ng perang hindi nauubos eh. Kasi alam mo na magsimula ng negosyo nang walang puhunan. Ngayon, pag nagkamali ka naman na sinimulan mo lahat, yun din naman yung kakain sa'yo pabalik. So, matututunan yung focus. Pag dumami yung focus mo, tapos wala nagtatagumpay. Ang ending nun, babalik ka ulit sa, hindi focus kasi ako eh. Pag focus ko ulit sa isa, wala, natutunan mo na magnegosyo na pumunta. Di try lang ng try. Magta-try kayo ng, may naisip yung opportunity na livelihood. Yes, very good job, execute nyo. Start small ulit, testing. Papansin nyo, itong malupit sa mga bagong idea. Subukan mo nang wala kang ginagastos. Pag sinubukan mo, dun mo malalaman na, hindi ko pala trip to. At least, sinubukan mo. Start small, wag mo na kukuha ng office, na ganito, ganyan. Pag simula ng testing, yung salitang testing lang talaga. Kasi dun mo malalaman, gusto pa itong ituloy. Ako marami rin naman, hanggang ngayon, marami akong sinisimulan na, hindi ko pala trip. At least mo ng commitment. Bukas na nga yung third eye mo sa negosyo eh. Ang dami mo ng opportunity nakikita. Ang technique lang dyan, wag mo munang tawaging negosyo. Wag mo munang tawaging seryoso. Testing lang. Isipin mo lang. Testing ability. Testing ability na konsepto natin. Testing lang. O pag trip mo talaga, dun malalaman mo naman kung seseryosoin na o. Yun, no? Ano ba yung sa negosyo? Tip lang. Kunwari ako, dito, negosyo na. Ano naman yung pwede kong i-combine dito sa negosyo to? Pwedeng ibukas.
Nako, wag akong tatanungin nyo. Kasi maririnig nyo yan sa mga customer nyo ngayon. Sa kanila manggagaling yung need. Kasi, okay. meron kasing business idea na galing sa imagination. Supot yun. Ang tunay na business idea, galing sa kasalukuyang customer. Pag yung customer mo paulit-ulit nagsasabi, wala ka pa bang ganito? O kaya naririnig mo na problema, grabe yung kontraktor namin. Buisit, Yan. tumakbo. 10 beses mo nang narinig. Solusyonan mo na. Ang tunay na entrepreneur, hindi tayo about money. Entrepreneur tayo because we're solving real problems. Yes. Pag nakarinig ka ng paulit-ulit na problema, solusyonan mo na. Case in point, sa Kasosyong Malupit Group, wala akong planong inegosyo to pagkakitaan. Paulit-ulit kong naririnig na problema ng mga kasosyo, problema sa tao. Iniiwan sila, linoloko sila, nagkumukupit, nagsisinungaling. Hindi ma-handle ng maayos yung mga employees dahil tiwala factor tayo, tiwala, mahal, walang kontratang maayos. Bumuo ako ng kasosyo HR. Yung kasosyo HR, may HR ako. May sarili akong HR, si Ma'am Lynn saka si Ma'am Richelle. Akin yun. Testing. Sinoutout ko. Mga kasosyo, may problema ka sa HR, yung dalawa kong HR gamitin nyo. 24 oras mag-chat kayo ng problema niyo sa tao, sasagot dyan. Ang dami na ngayon natutulungan. Ngayon, ang sinasabi ng mga natulungan ng HR ko, grabe, ang sarap pala ng may HR. Kasi pag bad trip ka sa empleyado mo, hindi mo na po problemahin, HR na pupukpok. Alam ko hindi nyo nagigets to kasi hindi nyo pa na-experience. Isubukan yung i-chat yung kasosyo HR, may problema kayo sa tao, kahit anong oras, iyakan nyo, hindi nyo marirealize yung sarap ng buhay ng may HR ka. Kasi the moment na lumalaki negosyo mo, hindi mo na problema pera eh. Ang problema mo na yung tao. Nung una, sila nakakatulong. Eventually, nagbabago ang lahat. Parang totoo. Kung may problema, walang bayad dyan. Mag-message kayo, i-experience nyo yung parang yung wala kang shota dati. Hindi mo alam yung benepisyo ng may shota ka. Subukan mong mag-jowa. Maralap, kaya ito pala may jowa, grabe, ito pala benepisyo. Yun yung HR eh. Kaso, hindi kayo maka-experience sa HR nang hindi nagbabayad ng malaki. Ako lang naglatag na experience yung magka-jowa. Experience yung magka-HR na walang bayad. Yun yung marirealize. Yun pala yun. Ganun. Hindi ko ma-explain. Subukan nyo na lang. Tama. Kasi, Sir Bong, sa tanong na anong magandang idagdag dito, alam ko meron na kayo naisip agad. May paulit-ulit. Nangihingi ng advice. Hindi, nangihila ako ng advice. Basta ang next business idea ay patungkol sa pag-solve ng problem ng kasalukuyan yung customer. Shoot yun. Actually, nagtayo na rin ako ng ng construction company. Itatay off lang namin dito. Very good yan. Things add up yan. Ayun, things add up, no? Kaya, in-encourage ko din naman Hindi, siya. una namin, puro rollats lang kami, di ba? Tapos, sabi Ayun. ko, may nabibenta sa amin ng maliit na lupa. Maliliit lang. Gas lang. Sabi ko, gagawin natin dyan. Parang Sabi ko, ano gagawin mo dyan? Sabi ko, patulan mo ngayon, patayuan natin bahay. Ayun, totoo. Bahay, 6 na unit. Ayun, Parang nagsisimula na townhouse. kami ngayon. Tapos nung naghahanap kami ng mga mababang yung supplier. Oo. Sabi ni boss, bakit sir mo hindi na lang ikaw mag-supply? Nagkaroon ako ng idea, bakit nga ba hindi? Ayun, saka nabuo yung Yung testing lang lagi. Oo. Huwag niyo muna itrato na negosyo. Hmm. Trip lang. Trip lang. Huwag niyo muna sinesoy. Lalo na ang mali kasi sa pagdadagdag ng bagong negosyo, di may isang business na, magtatayo ng bago. Seryoso ka agad yung i-execute na bago. Meron ka agad rehistro ka agad, meron ka agad presidente, may vice president. Huwag niyo consider na business ka agad. Trip lang. Okay. Trip lang. O mag-construction tayo. O trip lang. Huwag niyo muna seryosohin. Totoong business naman. Pero huwag niyo munang diktahan ng negosyo talaga siya. Kasi baka ayaw niyo pala, lalong hindi kayo makaalis. Okay. Hindi, pero yung kanya kasi, parang may kapartner na siya doon. Tagal na. Na matagal na Before niya pa to. na, before pa to, kapartners na rin naman niya. So, itong namin, binuo lang talaga namin as company. Pero siya, tulad sa'yo, kung sa HR, di ba? Sa HR, yung mga problema sa tao, nare-resolbahan nila. Noong una kami, kasi sa pakikipag-negotiate, kami yung gumagawa. Yes.
kasama natin si Madam Maribel, no, yung broker natin. Oo. Ang sarap pala Sarap ng feeling ng- na may ibang gumagawa para sa iyo niya. Sarap. Saka yung yung experience niya. Oo. Naku, Hindi, tsaka hindi nakalatag namin na alam lahat. yun. Nakalatag na Nakalatag lahat. na Nakuha pa nga natin yung titulo, hindi pa fully paid eh. Sa mga plano nyo yan, Sir Bo, at tanong ko, ano ba nakikita nyo malaki sa ginagawa nyo? Ano yung malaking kalalabasan nito? Napag-usapan nyo na ba yun? Ano yan? Alam ko nakita ko yung real estate kayo ngayon. Solve kayo ng problems ng mga may problema sa lupa. Nakakatulong kayo. Pero sa pag-uusap nyo, ano yung tinutumbok nyo sa malayong future? May pinag-usapan na kami, boss. Siyempre, ang pinaka main goal talaga namin, gumawa kami ng commercial residential. Ano yung tsura na? Yung kakaiba sa... Hindi. Hindi, go to subdivision. Building siya. Kondo? Meron kaming isang property na inanawan na namin talaga na tatayo talaga namin ng condo. Tapos commercial sa baba. Commercial sa baba. Yun, Kailan lang nga merong... wala pa eh. Ayun, sa iba Sa live ko yung Yan! Gusto nyo ba pakita sa podcast? Pakita natin! Hindi, ano lang yan, matagal eh, mag-iisang taon na eh. Tapos na rin. Pero isa yan sa naging vision namin. Yes! Sa mga Balikan natin oras ngayong kaya. hapon. Tignan natin. Tapos na yung lupa niya, tapos na yung lupa niya na. Bakit nandun? Hindi nyo na nakikita. Ano, kinalimutan nyo na yung pangarap nyo. Kaya alalahanin natin. Gusto ko malaman. Gusto ko makilala yung treehouse ng malaking vision nyo. Kung saan nagmula yung Ano lang yan? pangarap namin. Yes. Uy, ano lang naman yan? Yun, ano? Sample lang na. Nice. Ano, last year pa to? Okay, basta kasi yan eh. Basta yung lupang yan. Last year pa yan. Bakit may ganito? Ano to? Hindi, nung tinayo namin yung office, nilagyan ko niyan Opo. para magkaroon ng konting Plano. Plano. Yeah. Ganyan Medyo na. style ng lupa Nilalaro na lang yan. namin yan na pinagawa niya lang tong ganito. Nice. Wala pa kami pampagawa Sino ng gumawa nito? totoong ano eh. Pinagawa ko lang yan sa Okay. mga ano-anong Doon yan. sa pinsan niya nung isang staff namin, Oo. sa pinsan niya. Yan. Oo, ayan. Ganyan lang. Ubus na po ito. Ala na yan, tapos na yan. Ito, Tagal na yan. ito yung, kunyari, ito yung condo, ito yung amenities, isang natin. pinto na yan. Ganyan lang, ano lang namin. So, ang plano nyo, balak nyo, bumuo pa ng maraming ganito. Oo. Yes. Patay na, bilyar. Abangan ka na bilyar. Hindi, Dati ko na treehouse. tsaka inano rin namin, naging vision namin tatlo. Nasa Malolos kami. Ang malalaking company ang namamayani rito. So, bali, mawawala kami dito dahil kinukuha na nila. Ngayon, pinipreserve lang namin yung mga taong nandito talaga. Ang natutunan din kasi sa gantong lugar, nauna naman talaga sila na nag-build para maging city toys, mga industrial Yes. warehouses. Alam naman natin yan kung sino ang mga magagaling magnegosyo, mga feed Chinese. We don't have anything against them naman di ba? Kasi magagaling na talaga sila sa negosyo. Pero ngayong natututo na yung mga Pinoy, tulad nga niyan kasi, di ba, ilang customers or clients na natin ang nagtatanong na, Chinese hari ba? nito, Chinese ba? ba? Kami na yung Gulat kausap. sila Pinoy. Oo, Totoo. kami na yung kausap nila. Nakaka-proud. Ako na naman, di ko naman Oo. pagsabing kami po, na baka Hindi naman mayabangan na tayo, naman. ako, ba? Oo, di ba, di naman gano'n na. Hindi Ano, pero si Sir Boy, naalala ko. Sir, Sa barangay. ano talaga? Ako, bakit? Hindi, kasi kwento ko. Sir, kasi Ang totoo kasi pag negosyante Pilipino, ano tayo down to earth tayo masyado pa-boss, di ba? Kasi ako, naka-ano ko sa... Dahil lang yung mga lahas na yan. Sa mga sa mga documents kasi ako paglakad ng permit. Ngayon nakipag-negotiate ako sa lahat ng barangay na meron kaming properties. Eh di ngayon, syempre nagkakaproblema ako. Kaya ako nakapagtayo ng construction supply dahil din sa mga makukulit Oo. at nag-aaway-away na ahente. Sa balis. Pagtatambak. Oo, pagtatambak. Sa balis, pinush niya ako na, Sir Bong, ikaw na lang yung mag-supply para wala tayong gulo. And then ngayon ngayon binubuliglig naman yung barangay ng mga ahente. At ang sabi sa akin ng isang sec ng Barangay Balite, si Sir Ronnie, Sir, dito kami. Ang sabi sa akin, kasi ba naman Eka, ipakita mo yung boss mo dito at siya ang gusto kong kausap. Okay. Sabi ko, Sir, ako na po. Ako na yung boss eh. Ako na yung boss. Kaya tawa kami ng tawa. Sabi ko, Diyos ko. Sabi ni Sek,
Ay, ikaw pala yan, ba't di ka nagpapakilala? Hindi naman po kasi ako, Tayo ganun. ganun maganong... lang Ay, ano natin Oo. eh. Pati lahat nung nagtatambak sa amin, nagpakilala na rin ako. Nag-aaway-aaway sila, kala nila, ahente ako. Oo. Sabi ko, ako na yung boss na kausap ninyo. Ako na ako. Wala nang iba. Sabi ko, wala na kayo makakapasok. May one time pa, di ba, Tatampayin ko yun, sir Bo. nag-viewing tayo ng lupa. Eh, totoo. Ayan, eto, di ba, sa may baliwag. Ah, Wala, sabi ko, Sir Bong, saan papunta yung lupa? De, kami na yun, no? Tingin kami, na, nandun, 5 hektarya, ganito halaga. Yung mga ahente sa likod namin, nag-aaway-aaway. Away-away, hindi pa binigay sa ano. Wala pa daw overprice, wala pa daw silang komisyon, kung ilang porsyento. Dead pa lang ako. Ito si Boss Bong, hindi na natiis. Sabi doon sa isang kasama namin, kami nag-aaway-aaway sila sa ahente. Alam ba nila na kami na talaga yung bibili? Sabi na. Diba? Alam, parang Totoo yun. nakakatawa yung mga backstory na yung ganun simpleng ano. Tapos kami naman, iya mo na, diba? Kasi tayo mukhang buyer, mukha kasing assault lagi ni Boss Bong. Yung typical na. Naka-shorts. Oo, short, Totoo yan. butas-butas na t-shirt. sa hindi, Ako, walang ganun maniniwala lang. kasi na merong Pilipino na, Kayang gawin oh, yan. kayang gawin to eh. Nakaka-proud. Totally, wala naman talaga nagturo sa sa education natin. Oo. Wala. Di ba tinago? Tinago nga talaga lahat yan? eh. Di nakatago Sila sa lang lahat eh. ang gusto nila nakakalam. Wala talaga. Kaya hindi kami mapagkakamalang buyers. Minsan pa nga sa amin eh, parang nunulot pa kami. Sino beka kayo sa ganyan? Baka ikaw, yun ang company nyo. Hindi, ako. Oo. Pero ngayon, pag nakita mo si Sir Bong, boss na ba? Alam mo kung sinong boss eh. Kasama sa trabaho eh. Kasama sa Hindi kasi may nag-advise din sa amin. Yung broker nga natin. Oo. Sabi nga niya, mas nakakatawag ka ng pansin sa mga kliyente natin yung meron nakikitang something sa inyo. Ayun. Kaya, eto na. Okay lang yan. Ayos lang may nagbibis ng ganyan. Kasama sa trabaho. Oo, tama. Sa grupo naman namin, Acceptable. hindi ako yung nagbibis din ng ganyan. Ay, ano talaga tayo, humble tayo mga negosyanteng. Hindi tayo show off masyado. Mga negosyanteng. May tanong pala ako sa'yo, Yes, Kusang sir. Arzin. Kasi sa daming inaabangan ko kung anong nangyari sa Carco. Buhay pa ba siya? Yes, oo, ano kami. Ang Cargo, mga business leader lang nung Cargo group ang customer namin. Kasi, okay. Ang Cargo kasi, long game namin yun na plano. Alam niyo naman, hindi ko nababanggitin dito. Ano yung goal ng Cargo? Ngayon, nung nag-pandemic, nakakita kami kasi 8 years na kami magkakasosyo. Nag-trip kami ng, business na nga tayo ng iba, 8 years na tayo negosyo eh. 10 years na kami sa November eh. Nakaka-bore na, gano'n. Oo, ano na, parang buryo ka na eh. Umiikot na yung pera eh. Nag-food business kami. Yun nga, Challenge. Novatown na ba Novatown yun? na Novatown. Parang maiba lang. 8 years ka na, yun ang negosyo mo, paulit-ulit. Tumatakbo yung negosyo maayos, may pera. Bantay sarado. Nagkaroon kami ng bagong interest, yung Novatown. Take note 8 years kami nagdagdag ng bagong negosyo. 8 years. Pagtanggal umay lang. Oo. Pumalo ng sobra. Oo nga Pero dito di ba? naubos yung aming energy at utak. Kasi ito yung may chance ang mag-scale din. Kasi may chance ang, alam nyo na kung sa mga nakatikim ng Novatown, alam nyo kung Siomai anong is the best. The best. Kung anong laban. Hindi lang siomay, lahat eh. Lahat eh. Yung Cargo naman, hindi pa namin na-content o hindi alam naman. Sa mga nakakaalam kung ano yung goal ng Cargo, uma-under na yon. Under. Talaga? Kaso, hindi siya pwede public. Alam mo na Ano pag naman? may negosyo kasi na pag masyado mong ginabang ng supot ka pa, madali kang patumbahin. Kasi yung kawig garantisado, alam mo yung sinasabi ko. Pero may negosyo kasi na mas tahimik kayo, mas okay. May negosyo naman na mas maingay, mas okay. Oo, tama. Etong ginagawa nyo, Ano na tingin mo? mas tahimik, mas okay. Tama. Alam niyo yan, Actually. Sir Bong, di ba? Totoo. Pero sobrang tahimik namin, nalaman din eh. Nga. Pero, yun nga, sa malaki yung plano, huwag niyong real-time i-report. Tama. Yun ang technique. Yun Bawa, nga. ito, may progress na kayo, malaki na. Huwag niyong ibabanggitin ng real-time. Hayaan niyo silang mangula kung ano nang ginagawa niyo. Yun nga, tama. Yun ang diskarte sa online nga. Hindi yung anong gagawin mo pa lang, ina-announce mo na. Gawin mo pag 1 year ago nang ginagawa. Tapos, ang dami mo nang nagawa. Pansinin niyo, pag may in-announce kayo, yung kalaban, mapatao man yan o espiritu man yan. Basta sinabi mo, narinig yon. Oo. Ngayon, gagawa ng paraan yung kaaway mo, naiingit sa'yo, o kung ano mang kalaban yan.
gagawa yun ng paraan para hindi magtagumpay yung binabalak mong kabutihan. Kaya, the best na tikim lang bibig mo sa currently ginagawa mo, pero after some time, saka mo na lang isiliwalat, lalo na sa Yung online. 3 hours kasi, 2 years na talaga siya. So, 1 year sa bahay. Peso, mag-1 year kami sa office. Matagal na. Ito okay lang to pakita nyo kasi tapos na eh. Tapos na. Pero case in point, meron kayong tinatrabahong bagong lupa, yung kakausapin nyo pa lang, Tama. plano pa lang kayo, huwag nyo ilalabas sa internet yun. Huwag. Actually, Baka panood na tiga munisipyo niya, yari tayo dyan. totoo nga. Oo nga, totoo nga. Kasi naglabas kami ng 3D na drawing nito. Ay, tara. May nagpunta ng taga-munisipyo doon sa Diba? lugar. Hinahanap yung Yun yung sinasabi mga kong nakapose. ka-weste, mga dapat na Kaibiganin. pagkumplayan. Boss Bong. Kaibiganin. Natatandaan mo yung tumayo tayo doon sa isang bukid. Ay, nako. Pag tayo, namewang lang kami pareho, Oo. maya-maya, tumatawag na yung barangay, ang bilis naman. May nag-report na. Eh, seryoso yan, di ba? Eh, walang maniniwala. Pag ako lang, buti, dalawa kami. Ate ko, Ay, ba hindi. to? Sabi ko nga sa'yo, tahimik lang, pero alam na nila eh. Yo. Isa sa question namin yan, anong ginagawa mo sa ganun? Kasi ngayon, actually, kakatapos lang namin, it's a good thing na may bumulong na sa akin way back pa nung nagsisimula yung taon na kumuha kami ng legal. Apo. Because, kasi nga, syempre yung trade ng business. So ngayon, nagamit na namin siya dahil nga May isang kliyente. na... Kay ma'am. Yun nga na, may kliyente kasi talaga na... Si Ma'am Chit parang di mapigilan niya. Huwag ka magpapagkita. Pakilagyan sa rin. Pag si Ma'am Chit magsasalita, bantayan yung kada segundo, ha? Sabi nga niya, hindi rin sa marunong magsinungaling. Ayun nga, na anong ginagawa nyo sa gano'n kung kayo, sa grupo ninyo, yung makakatagpo ka talaga ng ganong kliyente. O halimbawa, Na- ano mo, customer mo sa restaurant. May, Ako, magsasampung taon na kasi kaming business partner. Ako magta-20 years na. Mm. Pag na-realize mo sa negosyo na hindi yun mawawala, okay ka na eh. Hindi ka na may stress. Yun na Kasi yun, no? pinasok mo tong business na to, pinasok mo yung negosyo. Oo. Kung pinasok mong negosyo para magkaroon ng masayang buhay, nagkakamali ka ng pinasok mo. Tama. Pinasok mong negosyo to solve problem. At sa pag-solve ng problema, kasama ang konsumisyon. Tao Kasama man ang yan, problema din. Problema, Oo. customer, munisipyo, mga dapat na pagkumplayan. Siyempre, dapat pagkumplayan. Yung Kaya, kasosyo pala sila, di mo kung alam, pinasok no? mo na negosyo, pumasok ka sa negosyo para magkaroon ng masayang buhay, nagkakamali ka ng pinasok. Ito. Ngayon, Hindi siya masaya. hindi yung pagpili ng negosyo, pipiliin mo lang yung gusto mo. Hindi to parang restaurant na, gusto ko lang ng ganito, gusto ko niyan. Ayaw ko nito, bawal ako niyan. Hindi ganun ang negosyo. Pag pinili mo ang negosyo, kasama ang pera, kasama rin ang problema. Tama. Hindi ka pwedeng mamili na puro pera lang. Oo. Nagkamali ka ng pinasok mo. Walang ganun. walang ganun, be. So kung meron yan, Kasama yan talaga. kasama yun. Kasama. Kaya nga nung umpisa kami magnegosyo, hinanda na rin namin ang sarili Tama po. namin. Tama po, sir po. Naging Kasama. quiet lang kami. Pero talagang hindi na maitatago. Oo. Tama. Hindi na talaga. Kasi, Kasama eh. yung ano ko yung mga unang nag-a-advise din sa akin na mga wala naman talagang negosyo, na huwag kayo magpagawa ng magandang opisina, huwag kayo maglagay ng malaking signage, huwag kayo kasi nga, actually ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Pero, hindi. Sabi ko, may pangarap ako. Katulad din ng pangarap na ini-impose mo sa amin. Ako, ano yung pangarap namin? Yan nyo na. Mangangarap ka na lang din libre Bakit naman naman eh. kakapirot pa yung gagawin mo? Iba pa rin Libre naman At yun. saka iba yung ambience ng, ng mga tao pag maganda yung opisina mo. Diba? Opo. Sa trade namin, kailangan. So, Kasama yan. ayun, yan lang ang So, Ayos. Sir Bong, may iba pa kayong tanong. Wala na, nakuha na lahat eh. Yung principle na lang ng pagiging isang negosyante. Pinaka-principle, Yung sagad. sagad. Kung tinawag kang maging negosyante, galingan mo. Yeah. Hindi mo alam lahat. Hindi mo alam lahat, magkakamali ka, pero araw-araw, galingan mo. Yun lang ang magagawa natin. oo, tama. Sasalbahiin ka, lolokohin ka, nanakawang ka. Minsan malungkot ka, minsan marami kang pera, madalas wala kang pera. Galingan mo pa rin. Wala nang ibang option. Hindi laging okay. Pero kahit hindi okay, galingan mo pa rin. Madaling maging galingan kapag may pera eh. Galingan mo. Oo. May pera, Pera ayos, eh. bagong close. Dami natin pera, galingan mo. Biglang mawawala yung pera.
sa panahon bang walang pera, hindi mo nang gagalingan. Tama. Mas lalo mong galingan. Tama. Pero Sir Arvin, di ba, pagka nag-negosyo tayo, may calling talaga yan eh. May No, calling hindi, talaga yan. parang hindi Tulad nung naman- ano eh, tulad nung sa akin. Ah. Ako, ahente ako before. Apa. Ngayon, sabi ko, lagi may pupunta sa bahay. Nagkahanap ng property. Sabi ko, bakit araw-araw may nagtatanong? Kasi nagkaka-idea ako, parang may calling na, negosyo mo to, ito yung gantong gawin mo. Kasi before na OFW ako eh. Ay, Oo, nag-OFW ayos. siya. Hinanap ko rin Partner ko, OFW rin. yung way na aasenso yung pamilya ko. Hmm. Pero hindi ko nakikita eh. Bumalik ako dito. Actually, yung asawa ko nag-umpisa niyan eh. Asawa pa niya. Ahente siya, tinuruan niya ako, nagustuhan ko. Tapos everyday, may pupunta sa bahay, naghahanap ng property, wala na kami maibigay. That time naman no, napasok nga ako kay Madam Panin. Sabi ko sa kanya, bakit hindi natin hatiin eh, marami na akong kliyente. 2 days lang, ubos yung property niya. Kasi naipon ko eh. From pre-sell, no? Oo. Gano'n naubos yung katuli. Kung sa usaping calling, may kanya-kanya naman talaga tayong paglalagyan. Kahit saan tayo ilagay, ganun pa din. Ilagay ka dyan kahit ayaw mo niyan o gusto mo niyan, galingan mo, sobrang lupitan mo, seryosohin mo, huwag kang maarte. Pag may chance ka na, lumipat ka dun sa gusto mo. Pero hanggat yan ang nasa harapan mo, galingan mo ng galingan, mapupunta at mapupunta rin kung saan ka talaga. Kung saan ako. Yung nabanggit niyo yung Carco Clothing, may 3 na akong luging negosyo bago yung Carco Clothing namin. Ayan. kasama So, nga bye-bye sana, na akong oo. 10 taon. May 10 taon na akong kabiguan bago ako nag-content. At yung pinakontent ko doon, yung mga napagana kong prinsipyo doon sa una naming negosyong matagumpay, yung Carco Clothing. Alam ng lahat to, pati mga business partner ko, hindi ko trip yung t-shirt company namin. Ang mga negosyo ko, software, inventions company, security company, mga high-tech. Kaso walang nagtagumpay. Dahil mag-isa lang ako. Yung unang negosyong matagumpay, ika-4 yung Carco Clothing, hindi ko gusto personal. Pero yung negosyo na yun, nung sinimulan namin, sinabi ko sa sarili ko, bibigay ko lahat dito. Kasi wala nang iba nagtitiwala sa akin. Lugi ka ng 3 negosyo, baong ka sa konsumisyon at sa atraso. Ang sumunod na, wala na magtitiwala sa iyo. Ang nagtitiwala na lang sa akin, yung mga kainumang buong tropa ko. Sila Chef Jet yun, sila Engineer sila Omo. na lang. Tropa kami. Pero doon Kaya sa... ginalingan lang namin ng ginalingan. Ay yun naman yung nag-empower sa lahat ng ginagawa namin ngayon. Wala rin naman ako iyayabang kung wala akong matagumpay na negosyo. So yung sila, kasama mo na sila Chef Jet, ika-5? Ika-4 na negosyo mo na. Yung unang 3, pwede ka bang, ako alam ko to pero pwede ka bang mag-share yung top 3 mistake? Ayan ang gusto ng mga yung mga pagkakamali di ba? Oh, nice. Ano yung top 3 mistake mo na mai-share sa ibang audience natin na ano yung naging pagkakamali sa sa unang 3 negosyo? Bakit sa tingin mo bumagsak to o nag-wiggle siya? Yung dalawa, sure ako sasagot ko kagad Number 1, pag mag-isa ka lang, mahirap talaga magtagumpay. Kayo nagtatagumpay kasi 3 kayo. Number 1 mistake yun. Tama. 3 negosyo ko, mag-isa lang ako Yung ika-4, may mga partner ako, yun na nagtagumpay. Ano ibig sabihin nun? Kahit gano'n mo galingan, kung mag-isa ka lang, sasablay ka. Tama. So, number 1 yun. Dapat hindi ka mag-isa. Number 2, cash flow. Yun. Paikot ng pera. Kahit marami kang benta, pag hindi mo na paikot ng tama ang pera, lugi pa rin ang negosyo. Ang negosyo hindi nalulugi dahil walang benta. Nalulugi ang negosyo kasi pag maraming benta, mali ang ikot ng pera. Lugi pa din. Cash flow. Number 3, hindi ko alam Hindi ko matandaan. Pero siguro yung number 3 na lang, don't ever give up. Kahit ilang beses kang malugi, bukas, bangon ka ulit, magne-negosyo ulit ako. Tama. Eventually, magiging matagumpay ka na rin Oo. Yun ang Natutunan mo iniintay. no? Oo. Wala akong sinabing ano dun, ha? Oo. Wala, marami lang ano. Hindi, okay lang naman kahit Hindi, meron kasi ako, O, kayo naman. Ano ba yung 3 para sa inyo na prinsipyo na sa pagnenegosyo para magtagumpay? Tigi-tigi sa kayo. Sir Bong muna. Ang principle ko kasi sa taging business partner namin, hindi ko sinasabi mo na huwag gusto. Alam mo naman yung pag may inumpisahan talaga ako, tinatapos ko talaga. Oo. Yan Hindi naman ang talaga isa ako, sa hindi, characteristics ni Sir Bong na Never nakita give up ko. din, no? Oo. Ma'am Chit, sa inyo. ako, ang dami ko na kasing naging Ito, dami ng Dami trial. talaga. Ang problema niya, Wala akong tiwala.
sa Oh, iba. wala trust siya. issue. Ayan. Trust oo. issue talaga Tapos, ako. pag hindi na kumikita yung negosyo, Ayaw na. binibitawan na niya. Ayan na, Oo, malaki ayan. Ang dami talaga. May computer shop, may video shop, nag-bazaar pa ako, tumataga pa ako ng frame. Ang dami talaga. O ano sa inyo, ano yung isang Nag-catering pa tingin yung ako. prinsipyo? Ako kasi lahat. Kailangan may kasama pala. Oh. Ngayon lang ako nakasosyo. Ngayon Kaya na. okay din. Ngayon lang. At Kaya- kung ikaw lagi bumibitaw sa negosyo, si Sir Bong never give up din. So eventually, hindi nyo pa rin bibitawan kahit negative Ako kasi na nangyari. talagang may trust issue talaga ako. Feeling ko, pag iba gumawa at hindi ako, hindi magagawa sa Oo, tayo. yan ang Yun lagi ang kami problema pinag-aawayan. Tingin ko, wala si Kasosyong Kowi nun. Si Kasosyong Kowi matiwala naman masyado. Oo. Kaya kayo magandang partner din. Oo. Kaya nagtatagumpay sa iyo. Sir, Kasosyong Kowi sa inyo, ano naman yung isang business lesson na mabibitawan na din? Hindi, yun talaga. Trust talaga eh. Kaya nung pinagawa niya ako ng dapat yung business natin may slogan din. Kasi di ba sila, we find ways, di ba, ganon. Sabi ko, Pinagawa ko sa tagline. sabi ko, sabi ko, siguro yun na lang. Parang ang haba pa nung una eh. Tapos parang napaikli na lang natin na, yun na lang, we build trust. Kasi yun naman nakita kong kulang nga dito. Siguro dahil number one sa kanya eh. Na wala siya talaga tiwala sa tao eh. Wala talaga. Pero naintindihan ko kasi matagal kami maging kaibigan nito, 12 years eh. Kaya nakita ko din yung pinagdaanan niya na piniplay yung event mo, sabay ibang tao yung in-interview, iba yung, Kahit sa dibdib. Tapos pati sa UP Babaylan, may na at alam nyo ba yung na yan sa kung saan ang galing? Blip-blip mo na lang siguro. Baka mademanda ako. Wala, napas ako dyan, ha? Di ba, yung idea na yun yan mo na. Itutuloy naman na natin ngayon eh. Hindi, alam mo, sa event kasi talaga ako. Sa mga Event siya show, talaga. pageants, ganyan, passion. Maski hindi na ako kumikita, sige go. Passion na lang yan. Passion ko na lang. Tapos, ano ko na lang sa LGBT, advocacy. Ambag, yes. Yun, ambag. Ngayon, dahil ito, syempre Treehouse na, nag-sponsor sila ng malaki para makapag-show kami sa Music Museum. Oh, nice. Para kasi ano din namin dun is yung Pageant siya. exposure, media, advertising na din. Syempre, number one dapat ang Treehouse dyan, di ba? Tapos yun, may purpose pa rin naman. Kasi kung wala, halimbawa, niya Treehouse, tapos biglang catering, parang layo, di ba? Di ko rin, ayoko din na So kung yun yung number one principle ko is yung trust nga. Kasi, yun ang, kahit lagi niya ako pinagagalitan, doon naman sa point na yun na, napakalaki ng tiwala mo dyan sa mga tao. Hindi mo alam, baka niloloko ka na. To the point na, pati si Sir Bong na, ang laki ng tiwala mo dyan kay Bong. Nung una, ganyan din Alam siya. naman ni Sir Sabi ko, yun ang hinihingi natin Yun naman ang nabalance ko sa kanya. Yun naman ang kaya- binabalance niya sa akin. oo. Kasi ako, basta bago, lalo kung bagong tao, okay lang yan. Wala namang problema. Tapos, Kasi, ang lagi ang dahilan, tanga ba ako? Siyempre, alam ko lang kung hanggang saan lang. yun ang sinasabi ko sa kanya na hindi naman ako tanga. O siguro mabait, o naloloko mo sa una o pangalawa, pero alam ko na hindi ka napapangatlo. Hanggang dito na lang yan. Kasi mayroong hangganan yun. Kasi sabi ko, kung hindi ko ibibigay yung trust sa ibang tao, paano ko makakahingi ng trust? Yun ang unang pundasyon ng business namin 'Di ba? Yung pera, ang daling ibigay niya na sabi mo nga, doon ko rin na yung pera hindi talaga nawawala na kulang Laging kulang Makakapag-acquire, may nagbayad sa amin ng 10 milyon. Kulang pa din. Kulang pa. Bakit ganon? Pero yun doon ko na-realize yung sinasabi mo na talagang nakaano siya na magkulang. Pero yun nga, pagalingan na lang. Paano solusyon anong gagawin ko? Charming ako sa matatanda. Sabi ko sa kanya, anong gagawin ko? Kung ganun. Hindi, yun lang naman ang gift niya talagang pag nakipag-usap siya. Sigurado shoot no? Kaya ganun talaga kasi Nakakaya- Madam Chit, pag lumalabas kami. Tsaka may libet kaming lupa. Bit ng lupa. Una Kasi ang natin role ko- pinag-awayan, yung 88 million. Oo, yun. Takot ako no? Takot siya. Kasi ang utang namin nagsimula sa 9 million. 9 million. 9 million.
Hi, Ate Marley. Pinsan ko yun. Pinsan ko naman. 9 million. 9 million yun. Dumating siya sa point na ano na siya, na-anxious na siya, mababayaran ko ba, mababayaran. Siguro dahil hindi ako nag-aalala rin ako. Hindi ako sanay humawak eh. No, that time, yun pa lang yun eh, yung na-realize ko yung psychological wallet. Di ba? Na tama naman si Kasosyong RB na hindi ka pala makakapag-acquire talaga ng malaking halaga. Kung yung 5,000 sa bulsa mo, nanginginig kang gastusin agad. Tama naman, di ba? So, nung natutunan ko naman na nakahawak ako ng 3 milyon, meron naman kasi akong naibentang property. Mana naman kasi yun. Pero hati kami ng kuya ko. So, doon na lang ako nag-start na, kaya ko sinasabi na wala kami puhunan dito. Kasi yung pera na yun, binili ko nga din ng property. So, doon kami oo nga, no? Pag pala, kasi talaga, nung hawak ko yung Kulang to. sabi ko, dami kong babayaran. Tapos gusto ko bumili ng kotse. Kulang pa rin. Kulang pa din eh. So, doon lang kami talaga napagsama-sama ko na lang siguro yun. Yung kung merong man gift talaga ako na may pagmamalaki sa kanilang dalawa. Itong dalawa, no doubt. Kasi pagdating sa experience sa negosyo, pati paghawak ng tao, alam niya ratratin lahat yan. Hindi ko naging problema yan. Kaya Mati ako na rente. Ako nagbibigay ng incentives, commission, pakulo. Bagay na bagay. Meron pa nga akong ruleta dyan eh. Pag nakabenta pa yan. Ganyan agad siya. Galing. Si Boss Bong naman, pagdating sa ng lupa, sa ahensya ng government, Diyos ko, minsan lang ako sinama nito sa BIR. Visit ako. Naglalakad talaga ako ng lupa. Napakatagal. Sabi ko, anong magagawa ng mga tao dito buong araw na. Doon naman ako tatalak yung paghihintay ng walang saysay. Nagre-reklamo ka. Wala kasing signal. Hindi ako pag-cellphone man lang Di ba yung mga ganon? So, yun lang tapos yun kung may pabagawa siya, boss, kailangan ko ng ganito. Let's go. Nagsimula tayo sa 9 million. 47 million. 13 million sumunod yung lupa namin. Kaya Ikalosit yun. 15. Tapos naging 47. Nung kumukuha ng 88 million, Diyos ko po! Ito namang pinasok nyo kasing negosyo, utang gaining talaga. Hindi ka makaka-execute nito ng walang utang. Pero hindi ka makaka-utang kung hindi ka patotoo nung maliit sa una. Tama. Lumalaki lang yan. So makalalaman nyo kung anong amount ng utang yung nanginginig na kayo. Meron kami, Pero kasama talaga 200 million, nasa 200. Lupa gaming yun talaga yun. Pero ako, yung sa lahat na nag-iutang namin, hindi ako tinubuo ng nervyos. Lagi ako Kaya magandang may partner kayo. Lagi ako kalmado sa lahat ng mga. Mainam yun. Ako nasanay na, dati nervous ako. 88 million, okay. Yung kasi yung pinasok yung negosyo, kasari talaga yun. Pero hindi ka magsisimula dito sa utang. Pag nagsimula ka sa utang sa real estate business, checkmate ka. Kaya kayo ang ganda ng takbo kasi hindi kayo nag-start sa utang. Simula kayo sa talaga. Ito malupit, Sir Arvin. Ito malupit. Siyempre, palaki na acquire namin. Ilang beses na kami nag-attempt na umutang. Isa pa pala yan. Pag-usapan natin yan nung Ilang beses, pero... hybrid. Ano birthday ko? Diba? Nung sa bangko. Ilang beses, pero... Meron pa kami sa tao naman. Hindi pa rin matuloy kasi bad trip naman sila. Bakit naman mabadyan? Kami umutang, hindi kami naisahan. Parang gano'n ang dating. Pero... Siyempre ganun lang hindi natin mapambibigyan talaga. Kasi, ang liit-liit ng amount ng kukunin natin, ang laki-laki ng property. Gusto nila kunin lahat ng... Doon tayo sa acceptable din tama. Salamat sa sa mga tip nyo Kaya kayo gumagana kasi hindi kayo mag-isa lang. 3 kayo Yun din yung una ko. Kaya check yan sa prinsipyo natin. Hindi totoo yung kung ano mo yung kasabihan na kung gusto niyo ng kaaway, gawin mo kasosyo yung kaibigan mo. Hindi naman. Dati, di ba yun ang kasabihan na ang una mong gawin mong kasosyo sa negosyo yung kaibigan mo kung gusto mong mag-away kayo. Parang ganon. Hindi totoo. Iba lang siguro yung mind. Depende lang siguro talaga sa magkakasama. Kasi, di mo masasabi kasi kami, kahit mag-partner kami, nag-away din kami dito. Siya sa harap dito. Oo. Siya lang ang referee.
Kasi, Nakakuha kayo ng referee, ah. kasi pagka nandito tayo sa opisina, bakit marinig Oo. ng mga staff natin? Hindi, di naman kami nag-aaway dito. Hindi naman away na away. Siyempre, Pagkatalo lang sa lang mga... na, siyempre may mga decision desisyon. making. Nag-away na yan, nag-away. Hindi sa decision making lang. Kasali rin yun. Kasali rin. Ayun lang. So, Ayos! Saya naman ang podcast. Saya. Dami ko rin galing. natutunan. Thank you, kasosyong Arvin. Napakaswerte talaga namin na kami yung una mong pinaunlakan na puntahan. Oo, syempre. Siyempre, ano na lang namin yung trophy. Kasi talagang, layo kong magyabang, pero talagang tinrabaho naman namin yan. Pero mo yung sleepless nights mo na, bigla ka na lang magigising kasi alala mo yung utang na babayaran mo, lalo pag deadline na. Doon ako lagi, nakakana na 10 days na lang pala, bayaran ng ganito. Pero awa naman ng Diyos, napakabait ng Diyos talaga sa amin. Oo nga, Ang grabe, dami no? naming unexpected na bigla na lang may bit-bit na cash dito. Sabi ko, bakit po may dalang cash? Di niyo po ba pwedeng i-check na lang yan? Di, bibili na namin ito lahat. Bahala na kayo dyan. Di ba? Yung nakaraan na, bahala na kayo dyan. Kung ano, May mga client talaga kami nagtitiwala na nagka-cash. Di ba? Hulugan. Oo, wala pa naman sila nakikita sa property. Meron talagang kliyente may na mga, gano'n syempre, may development isang na rin, syempre. usap mo lang na, sige, bahala ka na dyan, di ba? Yung sabi mo nga na, pag yung mga kliyente mo, may mga mapera na. Oo. So, yun naman yung market na nakuha namin. So, yun lang. So, may tanong pa kayo kay Kasosyong Arvin. Habang nandito dito, samantalay Ako natin. yung tanong ko, lahat nasagot eh. Ikaw. At syempre, huwag natin kalimutan si Lord sa buhay Tama. natin. Oo, Diba? lagi din namin Kahit anong yan tip sa natin sa business business, ang buhay kasi up and down. Okay ka, hindi. Pag walang Diyos sa buhay mo, sa gitna, doon sumasablay. Doon ka nadidepress, Tama. doon ka bibigay, doon ka mapapraning, doon ka Kaya susuko. doon ako na-prani. Doon ka susuko. Kaya yung Diyos sa gitna, mapa-up ka, mapa-down, basta nandoon yung Diyos sa gitna, maging okay ka pa rin. Ang buhay kasi, mahaba ang laban to eh. Pwedeng okay ka ngayon, pero after ilang years, na-derail ka, paano na yung next 20 years mo? Bumigay ka na. Tama. Wala. Kaya sa akin ang Diyos, hindi ka may Diyos dahil nagdadasal ka ng hinihingi mo ngayon. Hindi ka rin may Diyos kasi mayaman ka ngayon. May Diyos ka kahit meron ka o wala. Tama. Kasi kailangan mo siya dun sa swing ng buhay. Yung up and down ng buhay. Araw-araw nagbabago eh. Pag ang tao hindi kaya yung swing na yun, mas malaki ang up and down niya yun eh. Isang araw, ganito pera mo. Bukas, Wala. ganito. Hindi kaya ng tao yun. Mababaliw ka doon. Kaya para sa akin to, personal. Kahit gaano kalaki ang mahawakan mo pera, kahit gaano ka-negative ang problema ko sa pera, may Diyos. Tama yun. Andar lang. Tama yun. Yan lang yun, pinasok na natin to. Oo, totoo naman. May stress ka pa ba dyan? Pinagpapasalamat lang natin, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na umawak ng ganong kalalaking pera sa responsibilidad. Totoo. At kinakaya Yun. natin. Sobra Saka talaga. hindi naman niya ibibigay sa atin kung talaga hindi natin kaya. Tama. Una pa Yun lang, lang no? naman talaga yung naging vision ko. Pag nakuha natin itong property na to, kaya natin ito ibinigay. Oo. Yun lang naman ang naging ano ko din. Tama. O God bless pa sa mga plano ng Treehouse Real Estate Ventures sa masaya ako sa progress niyo sa Kowi, Ma'am Chit, Sir Bong, ginamit yung mga prinsipyo at naniniwala ako dahil sa podcast niyo marami pa kayong ma-inspire na iba. Thank you. Palawak nyo lang yung mga pinaniniwalaan nyo, yung kabutihan, yung mga aral, samahan, tiwala sa isa't isa. May mga kabataan ngayon nanonood sa inyo na maiisip din nila yung mga naisip nyo before na kompleto na pala ako, kaya ko rin pala. Maging inspirasyon tayo sa susunod na henerasyon. Palakihin nyo pa to at nakikita ko na kakabahan ng SMDC sa inyo. Palakpakan sa podcast! Grabe, saya. Okay, yun lang. At maraming salamat sa pakikinig ng istorya namin. Once again, follow us on social media at Treehouse Real Estate and Ventures. Message us lang kung may kailangan kayong tulong sa lupa. Yung iba, marami nang nagme-message. Sinasagot ko pag kaya ko sagutin. Pag hindi, I would really ask them to ask an attorney or legal. So, yun. Nagsisimula na din ako, katulad ni Kasosyong Arvin. Kaya ko din to. Pero ngayon, nagpo-post lang ako. But we have a group na din. Join kayo, Facebook group.
Treehouse Real Estate and Ventures Community. Search nyo lang yan. So yun, maraming salamat. Once you again, po. I'm Kowi. And I'm Chit. And I'm Sir Bong. And this is the Treehouse Podcast. Yay!